Dear Dr. Love, good evening po sa inyong lahat. Tawagin niyo na lamang po ko sa pangalang Gertrude, 35 anyos, taga Laguna. Wala pa po akong kasama sa buhay. Kasama ko pa rin po ang aking mga magulang at mga kapatid. Buong buhay ko, Dr. Love, focus ako sa kung anumang ginagawa ko. Nung nag-aaral ako hanggang sa makapagtrabaho, at ngayon po, sa tagal ko nang nagtatrabaho, ngayon lamang po ako naka-encounter ng problemang para sa iba, madali lang solusyonan. Pero para sa akin, para bang napakahirap. Dr. Love, ang alam ko lang pong gawin ay magtrabaho araw-araw. Sa mga araw na walang pasok, parang hindi ako mapakali at parang napakabagal ng oras minsan. Sinabihan ako ng aking mga kaibigan at hindi raw masamang maging workaholic, pero sana raw binabalanse ko pa rin at nagbibigay oras sa mga taong mahal ko sa buhay. Ang nasa isip ko po kasi kailangan kong kumayod, walang tigil na pagkayod para sa mga taong mahal ko sa buhay. Aanhin ko ang bonding kung nagugutom naman kami, pare-pareho. Pangalawa, hindi rin naman sila sanay na kasama ako. Kilala lang naman nila ako kapag may nalimot akong bayaran sa bahay o dili kaya naman ay magkaroon ng kailangan silang bilhin. Pero naiintindihan ko naman dahil wala naman silang ibang pwedeng lapitan. Heto na nga po. Noong nakaraang buwan, may mga nararamdaman ako sa aking katawan. Hindi ko po pinapansin at iniisip ko na lamang na dala lang siguro ng pagod. Hanggang sa tumagal na, naisip ko, baka fatigue lang. Dinamihan ko lang ang inom ng tubig at iniwasan ang pagpupuyat, pero nitong nakaraan, nag-shutdown ang katawan ko. Nawalan po ako ng malay at nagising na lamang ako sa emergency room. Ang sabi sa akin doon, kailangan kong magpahinga ng 3 buwan para lang makabawi ang katawan ko dahil kailangan ma-stimulate ng aking utak muli dahil may pressure daw at maaaring maputukan ng ugat. Natakot ako, Dr. Love. Hindi sa sakit na nararamdaman ko o sa mangyayari sa akin, kundi sa posibilidad na hindi na ako makapagtrabaho. Paano na lang ang pamilya ko, ang nanay at tatay na mayroong maintenance, ang mga kapatid kong kailangan ng alalay sa buhay, mga pamangkin kong nag-aaral. Dr. Love, nagalit sa akin ang mga kaibigan ko. Ang sabi nila sa akin, baka raw pwedeng sa pagkakataong ito, piliin ko naman ang sarili ko. Dr. Love, hindi ko po alam kung paano. Ano po ba ang dapat kong gawin? Sa ngayon, hindi po ako napasok at sobrang nalulungkot na ako. Nasa bahay, maraming oras pero walang makausap. Gusto ko na pong bumalik sa work. Gusto ko na uling magkaroon ng halaga sa pamilya ko. Mapagpayuhan po sana ninyo ko. Gumagalang, Gertrude. Atin pong balikan ang kasaysayan ni Gertrude ng Laguna. Si Gertrude ay 35 anyos. Wala pa siyang karelasyon, wala pa siyang asawa. At ang tawag nga sa kanya ng mga kaibigan niya ay workaholic. Alam mo, Gertrude, sasang-ayon ako dun sa mga kaibigan mo na ikaw ay workaholic. Well, gusto ko lang ipaalala sa iyo, Gertrude, na ikaw ay may buhay. You are not a robot. Hindi ka robot. Hindi ka makina na ginawa para magtrabaho, no? Entitled ka rin na lumigaya. At ang ligaya ay hindi lamang pagtatrabaho. Hindi lamang pagtatrabaho.
Well, may paraan para ma-enjoy mo ang trabaho mo na parang hindi ka nagtatrabaho. Yung trabaho namin dito sa radyo, parang hindi kami nagtatrabaho dahil nai-enjoy namin, no? Nai-enjoy namin. But even then, kahit na nai-enjoy namin at parang naglalaro lang kami dito sa aming trabaho, we are required to go on vacation. Dahil ayaw naman ng management na pukpukin kami ng pukpukin sa trabaho kahit sinuswelduhan kasi mauubos din yung aming lakas. Kumbaga sa makina, sa sa kotse, sa sasakyan, every now and then kailangan ipa-tune up, kailangan magkaroon tayo ng change oil, i-check din ang ating mga piyesa, baka bumibigay. Ganyan din po ang katawan natin. Mahalaga na meron tayong trabaho. Di ba? Dahil yan ang pangsuporta natin. Pero, pangsuporta natin sa pangangailangan. Pero tingnan po natin, sa katayuan ni Gertrude. Si Gertrude sa edad na 35 anyos ay tumutulong sa kanyang mga magulang, sa kanyang nanay at tatay dahil meron ng maintenance. Naku, napakadakila, Gertrude, ng ginagawa mo. At itong bagay na ito ay pinagpapasalamat ko rin. I can relate to this dahil pinagpapasalamat ko rin sa aking mga anak. Na bagamat kaya ko pang bumili ng pang-maintenance ko na ako lang yata ang may maintenance na pinakamahal sa aming pamilya Yung maintenance ng misis ko hindi ganun kamahal Ako, mas mahal yung maintenance ko. Pero, ang nagsishoulder ng aking maintenance, yung aking mga anak. Nagchi-chip in sila para mabili yung maintenance. Hindi ho ako gumagasto sa maintenance. Bakit? Gusto ng mga anak ko, sila na ang gumastos bilang pasalamat ba? Wow, ang sarap ng feeling. At yan ang feeling din ng mga magulang mo na ikaw ay nagpapakahirap para matugunan ng mga pangailangan nila. Okay yan. Kasi ito yung mga magulang mo na maliit ka pa, inalagaan ka, pinalaki ka, at pinrotektahan. Ngayon na mahina na sila, ikaw naman ang nag-aalaga sa kanila. And that's very, very good. Sa mata ng Diyos, maganda ang ginagawa mo. Maganda rin ang ginagawa mo sa mga kapatid mo na umaalalay ka sa kanila. Pero yung mga kapatid mo na may mga anak na, ikaw pa rin ang nagpapaaral sa mga pamangkin mo. Hello, sandali lang. Parang hindi naman yata ayos. Hindi balik kung ang apelido mo Sobel de Ayala o Pangilinan o Ang o kaya Banaag. Ano? Sinama yung sarili niya sa mayaman no? Pangarap lang po yan. Hindi balik kung mayaman ka at sobra-sobra ang pera mo. Okay yan. Pero tanungin natin ang mga kapatid mo. Nag-anak sila. Hindi mo lang sinabi kung ilan ang anak nila. Nag-anak sila ng nag-anak, pero hindi mapag-aaral ang mga anak. Hindi po pwede yung ganun. Madaling gumawa ng anak. In a matter of few minutes yan, maniwala ka, 9 months after magkakaanak ka na. Pero may kaakibat na responsibilidad ang isang taong may anak. Lalo na sa ating kulturang Pilipino, ang mga ama ng tahanan ang nagpo-provide. Hindi pwedeng anak ka ng anak pagkatapos iaasa mo sa hipag mo, iaasa mo sa kapatid mo, iaasa mo sa kapitbahay mo ang pagpapaaral sa iyong mga anak. Aba, hindi po pwedeng ganoon. Kasi ang kapitbahay mo at ang kapatid mo may mga pangarap din sa buhay. Alam mo ibig ko sabihin?
Ikaw man, Gertrude, may mga pangarap ka sa buhay. Hindi ka nilalang ng Diyos para maging alipin ng maraming tao. Ikaw ang magpakahirap ng pagtatrabaho hanggang sa magkasakit ka. Ang kinikita mo ay para sa ibang tao. Yung kapatid mo na may asawa na, ay tungkulin ng asawa niya na suportahan ang pangangailangan nila. Hindi pwedeng sa'yo. Kung tutulong tayo, okay lang yon. Pero hindi po pwedeng tutulong tayo tuwing sweldo natin sa kanila mapupunta yung pinaghirapan dahil ikaw mismo, you deserve to be happy. Sa edad kong ito, may mga panahon na Diyos ko, ako'y 17 taon gulang pa lamang nagtatrabaho na ako sa radyo. See, 17 years old pa lang ako, nagtatrabaho na ako sa radyo. Hanggang ngayon, nasa radyo pa ako. And I deserve to be happy. Pag sumweldo ako dito, may pagkakataon na gusto kong pumunta sa BGC at kumain ng mga Italian food. Gusto kong pumunta sa isang Japanese restaurant, manginain kami mag-asawa, kahit kaming dalawa lang, kumain kami ng sashimi, or takoyaki, para lang ma-enjoy namin at least yung pinaghirapan ko. Hindi ho po pwede, Gertrude, na ang buhay mo, ilaan mo lamang para sa ibang tao. Tama ang mga kaibigan mo na nagmamalasakit sa iyo. You are not a robot. Hindi ka makina. Kung magtrabaho ka, siguruhin mo na may panahon ka para magpahinga. May panahon ka para mag-enjoy sa buhay mo, mamasyal. Kasi hindi mo na maibabalik ang mga bagay na yan. Hindi mo na kayang ibalik yan. At kapag dumating ka na sa punto na lagas-lagas na ang katawan mo, wala nang lakas, mauospital ka, ang tanong, meron ba sa mga tinulungan mo ang magbabantay man lamang sa iyo sa ospital? Para kumamot man lamang ng likod mo kung makati ang likod mo. Yung mga tinulungan mo ba, are they willing to support you kung ikaw ang mga ilangan? Kasi may mga kaibigan akong nakita na maraming pinag-aral na mga pamangkin, pero dumating ang pagkakataon na matanda na siya at naubusan na siya ng pera. Ang mga pamangkin na pinag-aral niya nawala na. At ayokong mangyari sa iyo ang bagay na ito. Totoo yung sinasabi ni Rosana Rosa sa isang panayam sa kanya na mahirap sa isang tao na mawalan ng pera. Madaling magkaroon ng kaibigan pag marami kang pera. Madali. Kapag nawalan ka ng pera, diyan mo makikita ang kirot at ang sakit ng dalisay at genuine na pakikitungo at pagmamalasakit sa iba. Doon sa panahon na kailangan mo ang kaibigan na susuporta sa iyo, tutulong sa iyo, pag wala ka ng pera, yun ang masakit. Wala ka ng kaibigan na makikita. So anong aral? Okay lang magtrabaho ng magtrabaho. If you're really workaholic, magtago ka para sa iyo. Mag-save ka, mag-impok ka para sa iyo. At kung may time, kainin mo yung mga gusto mong kainin. Kasi hindi mo na maibabalik ang mga pagkakataon na yan. That is why, doon sa mga pilgrims natin na sumasama sa mga paglalakbay ni Brother June, nakakatuwa. Sabi nila, hindi na namin kayang ibalik ito. Hanggang may pera kami, hanggang malakas kami, bibiyahe kami para makita namin ang ibang bansa
at magkaroon kami ng panahon para sa aming sarili. Gertrude, hindi pa huli ang lahat. Pwede kang tumulong, pero hindi lahat ng naiipon mo ay itutulong mo. Kasi baka dumating ang pagkakataon na ikaw ang mawalan at walang maibibigay ang tinulungan mo sa iyo. Sana'y natulungan ka ng palatuntunan ito. As always, Dr. Love.